State of the Nation. Natroma raw ang isang commuter sa MRT nang mapuntirya ng mga kawatang gumagamit ng ketchup modus. Alamin yan sa report ni Von Aquino. Sa litrato ng MRT commuter na si Chris, kita ang nagkalat na ketchup sa kanyang damit at bag. Nangyari ito nang sumakay siya sa MRT Cubao Station itong Disyembre papasok sa trabaho. Pagdating po sa may Ortegas Station, yung nasa unahan ko po, pumunta sa likod ko. So pagdating naman sa Shaun Boulevard Station naman po, biglang sabi niya sa akin na may ketchup na ako doon sa likod ko, tapos sobrang dami. Pinahanap daw siya ng tissue sa kanyang bag para ipamunas. That time din po, naikwento na sa akin kasi nung kaibigan ko na parang nangyari na sa kanya yon na may nilagay naman sa likod niya. Then nung pinansin niya, after nun, nawalan siya ng cellphone. So parang naging aware na din ako na huwag pansinin yun kahit kumakalat na yung ketchup dun sa likod ko. Kaya ang cellphone na hawak niya, hindi niya ibinulsa. Hindi ko na din pinansin kahit tumutulo sa likod ko yung ketchup. Sabi nung katabi ko na modus daw po yung ganon. Pagbaba sa Shaw Boulevard, sinundan pa si Chris ng lalaking pasahero at sinabihang maglinis sa comfort room. Pero dumiretso na siya palabas ng istasyon. Walang man daw nakuha sa kanya mga gamit, nagdulot naman daw ito ng trauma. Hiling niya sa pamunuan ng MRT, mas higpitan pa ang seguridad. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng pamunuan ng MRT kaugnay dito. Pero si Transportation Secretary Jaime Bautista, sinabing patitignan sa MRT-3 ang ganitong insidente. Ngayon ko lang narinig yung modus na yan. We will ask MRT to siguro deploy people to see to it na yung mga ganyang problema ay nakikita, no? Address. No? Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para hindi mabiktima ng ketchup modus na madalas daw nangyayari sa matataong lugar, may tips ang PNP. Gaya raw sa pambubudol, ang ganitong style may elemento rin ng panlilito. Kaya kung may bilang kakausap o kukuha sa inyong atensyon, maging alerto pa rin. At gaya ng diskarte ng ilan, ipwesto sa harapan ang daladalang bag. Iwasan din ang pagsusuot o pagdadala ng mamahaling gamit. Sakaling mabiktima, pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis para i-report ang nangyari. Para sa Araw ng Mga Puso. Kung kakaibang experience ang hanap nyo ngayong Valentine's Day, pwede nyo subukan itong wheel throwing kasama ang inyong loved ones. Ganda lang ba? Magandang communication with each other, yung quality time meron, tapos you get to be creative pa. Wine is the most romantic beverage in the world. Always meant to be shared. Lalabas naman ang creativity nyo mag-partner sa hand building, kung saan huhulmay nyo ang clay para maging baso, bowl o flower vase. Ang finished product pwedeng souvenir ng inyong date. Single this Valentine's Day? No problem! Dahil sa cafe and studio na ito sa Pasig City, may workshop sa basic pottery making para sa mga magkakaibigan o buong pamilya. They can experience together and then they can bond then. And then after that, you get to make something that can keep forever. Pinaniniwala ang higit 3,000 taon na ang pottery sa Pilipinas. Pero ang tradisyong ito, in pa rin sa modernong panahon kahit pa anong okasyon. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aksidente ang idinulot ng sako na yan sa isang highway sa Mangaldan, Pangasinan. Nang dumaan kasi ang isang tricycle, pumulupot sa gulong nito ang sako at ayun po, tumambling ng ilang beses ang tricycle. Nagtamo ng gasgas ang dalawang sakay nito. Ang sako, dala pala ng dalawang lalaking nanunungkit ng mangga pero nilipad ng hangin. Umakyat na sa 4 ang nasawi sa pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Cabuyao City, Laguna. Inilabas ng pulisya ang CCTV footage kung saan nakunan ang aktwal na pagsabog. May report si John Consulta. Pagbaba ng batang lalaking yan ng bitbit niyang mga container, kumaripas siya ng takbo. Paglipas ng ilang minuto, ito na ang nangyari. Halos mayanig ang pwesto ng CCTV camera sa lakas ng pagsabog. Pagkatapos naman ng pagsabog, makikita ang isang taong tumatakbo.
Ramdam naman sa videong ito ang panganib na sumalubong sa mga first responders na bahagyang napatras sa kasagsagan ng mga pagputok. Sa inisyal na ulat ng Cabuyao City Police, tinukoy nila ang Librilla Fireworks na pinangyarihan ng pagsabog. Pero sa update ngayon, nilinaw nilang sa Librilla Aquino Fireworks ito. Patuloy ang kanilang investigasyon. Based dun sa initial progress report that the PNP has already formalized, apparently the business name is under Librilla Aquino Fireworks. And we have been in contact with them. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Cabuyao at ng barangay, matagal na ang pagawaan sa lugar. At kahit may residential area sa lugar, nasa looban naman ang pagawaan kaya't nabigyan ito ng permit. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataong nagkasunog sa pabrika, pero ngayon lang daw may nasawi. Sinusubukan pa rin naming makuha ang panig ng may-ari ng pabrika ng paputok. Samantala, tinubuhan na raw ang batang narapnos ang katawan dahil sa tindi ng pinsala sa pagsabog. Plano siyang ilipat sa ospital sa Manila. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula 500 pesos, 1,000 pesos kada buwan na ang pensyon ng mga mahihirap na senior citizen simula ngayong Pebrero. Ibig sabihin, mula sa dating 3,000 pesos, 6,000 pesos na ang makukuha ng nasa 4 na milyong mahihirap na senior citizens kada semestre. Sa pagsisimula ng implementasyon ng batas na nagpapataas ng social pension ng mahihirap na senior citizen, buena manong nabigyan ng dinobleng pensyon ang nasa 250 benepisyaryo sa ceremonial payout kanina. Naroon sa seremonya si First Lady Liza Araneta Marcos. Bago siya umalis, sinubukan ng GMA Integrated News na magtanong tungkol sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Duterte, ang First Lady raw ang isa sa utak ng umano'y balak na pagpapalit ng sistema ng gobyerno mula presidential patungong parliamentary. Baka pwede lang kayo muna ng reaction daw po ma'am dun sa sinabi po ni PRRD. Hiningan din siya ng anumang pahayag sa Chinese New Year celebration ng Chinese Embassy pero di niya pinaunlakan ang media. Welcome to Thailand. Heart Evangelista meets Lee Min Ho in Thailand. Nagkasama ang dalawa para sa store opening ng isang luxury brand. Napasana all tuloy ang maraming netizens sa close encounter ng dalawa. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inirekomenda ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Anya, ginagamit ang red tagging para patahimikin ang lehitimong pagkwestiyon at pagkontra sa gobyerno. Ang itinuro raw ng ilan niyang nakausap ay ang NTF-ELCAC. Pinalagan niya ng National Security Council. Malaki raw ang nagawa ng naturang task force sa pagsugpo ng terorismo. Inirekomenda rin ni Khan ang pagbasura sa anti-terror law. May probisyon daw ito para sa warrantless search and arrest na lumalabag sa karapatang pantao. Dapat din anyang amyendahan ang Cybercrime Prevention Act dahil nagagamit daw ang cyber libel para gipitin ang media. Sabi ng palasyo, bukas sila sa mga reforma pero mahirap daw talagang maintindihan ang kabuuang sitwasyon sa bansa sa loob lang ng 10 araw gaya ng inilagi ni Khan dito. May pinaplano pa raw na dagdag na pulong ang gobyerno at si Khan. Murang plane ticket at travel deals, alok ng nasa 800 booth sa Travel Tour Expo sa Pasay City. Ayon sa DOT, layon din ng Expo na magtatagal hanggang Linggo na i-promote ang iba pang lugar sa bansa na hindi pa gaanong nakikilala. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.